Alam mo kapatid, yung kaluluwa, hindi nakikipag-usap yun. Hindi nakikipag-usap. Pag ang tao namatay na, kung siya'y mabait, yung kaluluwa niya pupunta sa langit, tapos magpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Papahinga pa sila ron. Pero pagka ang taong masama namatay, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, pupunta sa isang bilangguan, maghihintay ng paghuhukom. Basahin natin sa isang talata ng Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Nakita ni Juan doon sa langit kasi nagkaroon siya ng vision. Binigyan siya ng vision ng Diyos. Nakita niya doon sa langit, sa ilalim ng altar, yung dambana altar yun. In English is called altar. Nakita niya sa ilalim ng dambana yung mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pagsunod kay Kristo, gaya ng mga unang Kristiyano. Yung kaluluwa nila nandun sa ilalim ng altar sa langit. Nasa ilalim ng dambana. At pagkatapos, merong pagkakataon sumigaw sila, malakas na tinig. Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Sumagot ngayon ang Panginoon. Ang sabi, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. Binigyan sila ng maputing balabal at sinabi, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon hanggang maganap ang bilang ng mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin namang gaya nila. Hindi pa pala sila kumpleto. May bilang pala yung mapapatay dahil sa salita ng Diyos. Habang hindi pa pala naguhukom, yung kaluluwa ng mga namatay dahil sa Diyos at dahil kay Kristo, nandoon sila sa ilalim ng altar, nagpapahinga pala sila roon. Paano mo makakausap yun? Nagpapahinga nga sila roon. Apokalipsis 14:12 hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila." Ayon, ang mga patay pala, pagkatapat sa Diyos, nagpapahinga sila. Mapapalad yung namamatay mula ngayon sa Panginoon, sabi niya. Upang magpahinga sila sa kanilang mga gawa. Yung mga patay nagpapahinga. Pag kinausap mo, hindi magsasagot yun, nagpapahinga yun eh. Kaya sa Biblia, kapatid, bawal kausapin ang patay, bawal ng Diyos yun. Basahin natin ang Deuteronomio 18:10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko,
o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal sa Panginoon. Pakikipag-usap ka sa mga patay, bawal ng Diyos yun. Kaya ang kaluluwa, kapatid, pag patay na, lalo na ang taong matuwid, pag namatay, hindi mo na makakausap yun. Hindi na. Alam mo kung sino nakikipag-usap doon sa mga espiritista? Mga espiritu ng demonyo yon, hindi yun ang mga patay. Mga espiritista, nakikipag-usap daw sila sa mga espiritu. Mga patay, yun ay kalolo mo, makakausap mo. Bawal ng Diyos yan. Huwag ka makikipag-usap sa mga patay. No? Ang liwa-liwanag yun. Kaya, yung sa tanong mo, yung kaluluwa, bakit pumapasok po sila sa panaginip at nakikipag-usap? Hindi totoo yan. Ang nakikipag-usap sa'yo, hindi yung patay mismo. Mayroong kasing panaginip na bigay ng demonyo. Halimbawa, yung lalaki nag-wet dream, hindi naman panaginip na galing sa Diyos yun eh. Meron din panaginip, impluwensyado ng demonyo. Tinatakot ka, nakakakita ka ng mga kapre, mga ganun, ano? Meron mga tawag nightmares, no? Ini-impluwensya ng demonyo. Kaya yung halimbawa, sasabihin, nakikipag-usap sa iyo yung lola mo, lolo mo, hindi totoo yun. Hindi na pwedeng makipag-usap yung patay na eh. Nagpapahinga nga eh. Basahin natin ng 9 Gs ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Pag nasa libingan ka na, yung kaluluwa mo naman eh, nagpapahinga na, hindi ka na pwedeng kausapin. Wala nang alam ang patay, paano mo kakausapin yun? Para kang tanga nun. Pinakausap mo, di naman makakasagot. Kaya kapatid, bawal ng Diyos makipag-usap sa patay. Kasi hindi na makakasagot ang patay. Ang sasagot sa'yo, espiritu ng mga demonyo para dayain ka.